Okay, good guys, no? TE error guys ang gagawin namin ngayon, no? Nandito tayo ngayon sa Mamplasan, Laguna, no? So, ito po ay 19 kilogram na LG, no? So, meron siyang TE error guys, no? So, tingnan natin kung magagawa natin ito ngayon kasi meron siyang error na nilalabas. So, gagawin namin, binunot muna natin, tapos buksan natin to guys yung taas, no? Para makita natin kung ano ang problema. Bakit nagkakaroon siya ng error. So, dito tayo guys sa Verdana Homes. Sa may Mamplasan, no? Ayan. So, iusog muna natin to guys, yung ibang unit, no? Para ma-check natin to, mabuksan natin to. At buksan natin yung likod para makita natin kung anong problema, no? So, yan. So, ito na nga guys, binuksan na natin yung likod, no? Ayan. So, inaalog-alog natin, no? Kasi sabi ng customer, makalampag na daw ito, no? So, maaaring may problema na ito sa shock, no? So, yan. So, ito guys, meron itong thermistor, no? Tatlo ang thermistor nitong LG na ito, no? Mayroong dalawa dito sa taas, mayroong doon sa baba, no? So, kapag yun ang sira guys, isa doon, sa tatlo na yun, magkukos yan ng TE error. So, usually, ang naging sira dito yan. Ito yung parts na ito, no? So, tingnan natin, susukatin natin, no? Tingnan natin kung ito ba ang problema, no? So, tatanggalin natin to guys para masukat natin. Makuha natin siya ng resistance. So, ang resistance value guys ng thermistor ng mga ganitong brand ay naglalaro lang yan siya sa 39 hanggang 40, 41, no? Alang doon lang siya naglalaro guys, no? So, kapag bumaba siya guys dyan at tumaas, sira na, no? So, ito guys, no? So, binunot na namin guys para masukat to. Tingnan natin kung good pa ba yung resistor na ito, no? So, kailangan lang guys mga itong troubleshooting, matyaga lang tayo sa pag-check, no? So, kailangan natin yan. So, ayan, titesterin natin to, no? Tingnan natin, gamit tayo. So, ito guys yung tester namin, no? Pinakabitiranong tester na namin to, no? Sumura lang yan guys yung tester na yan, no? Sa 500 pesos lang yan, no? Sa online. So, ayan, sinusukat na nga namin dito guys. Ayan, tingnan natin yung reading. Ayan, 43 ohms. So, meaning good pa ito, no? Kasi 43. So, hanggang 45 kasi pasok pa siya. So, ibig sabihin guys, good. So, ito may isa pa siya dito sa kabila, no? Ito, thermistor din ito guys, yan. Sukatin din natin to, no? Kung anong reading nito. Ayan. So, good guys, no? Good yung resistance na ito, no? Ayan. Tingnan natin yung isa. Ayan, 45 kilo ohms. So, good pa rin siya guys, no? So, good pa rin. So, ito ngayon guys ang ating hahanapin kung anong problema, no? Kasi good naman yung pinaka thermistor dito, no? So, try natin siya palitan guys dito yung isa kasi ito yung common na naging problema. Tingnan natin to kung palitan natin siya kung mag-okay na, no? So, yun, no? So, meron kaming dala dito guys, salpakan natin siya. Ayan. Yan, salpakan muna natin, no? Para lang matest, no? Kung ito ba ang problema. Kasi good naman yung reading guys, pero commonly yan ang naging problema dyan, yung thermistor na yan. So, saksak natin, matesting natin. Check natin, no? So, on natin. Start natin. Ayan siya. So, yun, no? Nag-okay naman siya, guys, no? Ayan. So, ito yung pinalitan natin. So, nag-okay siya, no? Ayan. So, nawala na guys yung error niya, no? So, yun. So, wala na, no? So, start na. Pause muna natin. Tapos ibalik muna natin siya sa lagayan, no? Ibalik muna natin siya dito sa lagayan. Ipipix muna natin guys, no? Bago natin testing ulit, no? So, yan. So, ito nga guys, no? Ang problema nung tinesting na namin guys, nag-TE ulit, no? So, binuksan na namin to yung ilalim, no? So, para ma-check natin dito yung sa ilalim, yung kanyang thermistor. So, good din yung reading guys, no? Nasa 40K. So, wala siyang problema. So, ngayon, good lahat yung resistor guys, no, na na-check namin, no. So, medyo natagalan kami dito sa pag-troubleshoot kasi nga
good lahat yung resistor, no? So nung sinaksak natin kanina, nag-okay siya, no? Tapos nung binalik na namin, guys, yung pinaka-sensor, nag-TE ulit nung tinesting na, no? So ngayon, ito nga binubuksan namin to, yung socket nitong isa na ito. Ito yung sa taas, guys, no? Ito yung laging mayroong common problem dito. Ayan, no? Yung dalawang wire na yan kasi, guys, yung mga thermistor na yan, naka-series yan, no? Yung tatlo na yan, series yung isa dyan, connected lahat yung isang line dyan, no? So switching na lang yung para sa kabilang side, no? So ito nga, tinetesting namin, guys, kasi nga nagkakaroon siya, guys, ng TE error nung tinesting na natin, no? So binalatan nga namin yung wire dito, guys, para ma-double check natin kung mayroon siyang continuity, no? So napansin nga namin, guys, wala siyang continuity dito, no? So dito pala ang problema, no? Dito sa puno ng socket, no? Nandyan yung problema, guys, sa puno ng socket na yan. So diyan nakita namin na ang problema pala nandyan, no? So ginawa namin dito, binalatan namin to. Ayan. Kasi yung isang wire pala, guys, ayan, no? Paghatak pa lang, putol na siya, guys. Dapat hindi yan siya basta-basta maputol, no? So ibig sabihin, guys, ayan, matigas dapat yan, no? So ito, guys, yung paghatak natin, putol. Ibig sabihin, hindi na kumakapit yan, no? So isang wire na yan, no? So medyo naligaw kami sa troubleshooting dito, guys. Medyo natagalan kami. Kasi nga, hinahanap namin talaga yung problema ng TE, no? So kung wala kang tiyaga dito, guys, pwedeng sabihin mo na board ang problema. So inisa-isa namin lahat ng harness nito. So dito nga nakita namin, no? Nakita namin yung problema. Itong socket na isa dito, guys, hindi na siya connected doon sa baba, no? So wala na siya kasi itong isang wire na yan connected yan doon sa thermistor sa baba. So yun pala yung nawalang linya, no? Wala siya, no? Pero pag i-continuity mo yan siya, guys, connect sa board, okay, kasi nga yung isa gumagana. Pero ang nakuha namin kasi, guys, ang ito na trouble namin siya. Kasi dapat, guys, pag walang nakasaksak na thermistor sa socket, pag sukatin mo yan, dapat meron ka makuhang 15 kilo ohms, no? Pag wala siyang nakasaksak, no? So yung dalawa na yan, meron kami makuhang 15 kilo ohms. Pero pag doon sa baba namin susukatin, yung socket doon, wala kaming makuhang 15 kilo ohms. So ibig sabihin, may isang linya na loss, no? Loss connection, hindi sila nagko-connect, no? So ito nga nakita namin nandito, no? So nabinggo na nga namin to, guys, ang problema. So natagalan kami, guys, sa trouble nito, no? Halos 4 na oras kami nag-trouble dito, no? Sa kakahanap nitong problema ng TE, no? So kung hindi mo siya taga-tiyagain, pwede mo siyang ma-declare na board ang problema, no? So nandito pala siya ang problema, no? Itong area na to. So yun, no? So gagawin natin, i-fix na lang natin to. I-bypass na lang natin to yung socket, no? Okay, para hindi na siya magka-problema, no? So dito pala siya sa socket, guys. Although pag susukatin mo siya dito sa may okay siya, no? Doon pala sa puno ng socket, guys. Yung isang linya, yun yung putol. So medyo mahirap siya i-trouble. So yun, no? Medyo nahirapan kami dito, pero sa susunod, alam na natin, no, kung paano i-trouble. Basta yung mga TE error na yan, guys, bihira yan na nangyayari sa board ang problema. Kadalasan yan sa thermistor. Kung hindi naman yan sa thermistor, sa mga socket, guys, no, yun lagi double check nyo yung mga socket, no. Kailangan matyaga yung pag-check dyan. So, no, sulad yan sa nilabas natin last time na TE error, no, na-check na rin ng iba na board daw ang sira, no. So nung tinaga natin, nakuha pa rin naman natin. Ayan. So gagawin namin dito, guys, ibabypass na lang natin to yung socket, no, para na hindi na siya magkaroon ng loose contacts, no. Yun. So i-fix na lang natin to, no. So yun, tiyagaan lang, guys, sa repair nito, no. So akala nga namin matitest dito yung kaalaman namin sa pag-repair ng TE error kasi nga ang tagal namin sa na-trouble, guys, no. Dahil dito lang pala sa socket na ito ang problema, no. So nawala din sa isip namin na yan lang naman ang ginalaw namin kanina na nag-okay naman. Pero nung time na binalik na namin, nawala na, nagtiti ulit, no. So i-double check nyo lagi yung socket dyan. So ayan, guys, oh. So dino-double check lang namin, guys, para tama yung mga connection natin, no. So i-splice na yan ang kasama natin yung connection dito, no. Babypass na natin yung socket, guys, no. Pwede naman yan, guys, bypass nyo yung socket. Kuha kayo ng isang wire, tapos bypass nyo na yung socket, no, para hindi na siya magkakaroon ng problema, no. So yun, no. So kung kailangan nyo, guys, ng parts ng TE error, available sa amin yan. Message lang kayo sa aming Facebook page sa Northia Repair Shop. Or dyan sa video, guys, sa gilid, i-search na lang. Nandyan yung Facebook namin, makikita nyo yan. Kapag kiniklik nyo yung
sign ng Facebook ay madirect kayo sa aming Facebook page. Ayan. So yun, no? So fix muna namin to guys, no? Kung makita nyo, nakahalongkat lahat yan guys, pati yung board nakatanggal lahat, no? Pati mga wiring nakahalongkat lahat yan dahil lang dyan sa isang lost contacts, no? Medyo napatagal talaga yung trouble namin dito, no? So sa buong buhay namin, ito yung pinakamatagal na trouble namin pagdating sa TE error, no? Inabot kami ng 4 hours kakahanap. So yan, testing na po natin guys, working na siya. So yan, no? Ayan. So okay na ito, no? So yun po. Ayos na, no? So yun lang pala ang problema guys, no? So yung sasakit lang, no? So yun, okay? Thank you, bye-bye.